Yes, it's a non-profit civic organization. Pag sinabi ng non-profit, lahat ng proceeds ng seminar na to, which is 500 pesos each, is walang mapupunta sa organization itself. So lahat yun mapupunta sa Tacloban areas. So hindi lang sa Tacloban, actually madami ng areas sa Visayas na hindi naman napapansin. Dahil nga in India, I don't know if it's biased, or dahil nga opposition sila, hindi sila ma-administration. Kaya hindi sila natutulungan. So, meron tayong personal na kakilala ng taga-Project Pilipinas, taga-Tacloban, na hindi pa rin sila nakapunta ng mga relief tools. So, what we do here is that yung lahat ng proceeds, wala pa ka sabihin natin. So, even if it's 500 pesos, it's malaking bagay sa mga tao. Especially kung after 5 to 6 days, ito, hindi sila nakakain, or hindi pa naliligo, or hindi pa namin. So, pag sinabi ko civic organization, it forms you, it makes you better as a person. The only question is how. Okay? So, before the core values, ano yung mission ng Project Pilipinas? Okay? Ang mission niya for the Philippines to be a first world country. Diba maganda yun? So, the question is how. How do you make the Philippines a first world country? Okay? So, bibigyan ko kayo ng clue, sabi ni Lea Tolstoy, diba? Sabi niya before, everybody wants to change the world, but no one thinks of changing himself. Okay? So, ang vision ng Project Pilipinas is investing in people's destiny. Ibig sabihin lang sinabi ni Lea Tolstoy, though mukhang malaki na pag ginawa natin first world country ang Pilipinas, is parang sobrang dami kailangan gawin. Pero think it this way. Di ba ang sinabi niya, for things to change, you have to change. Right? Be the change that you want to see in this world. What if, ikaw mismo as a person, you change? Yung tipong walang leadership mentality, yung tipong lahat tayo nakasa sa president, lahat nakasa sa senator. So what if, individually, lahat tayo nag-change for the better? Yung tipong accountable tayo sa sarili natin, hindi yung we have to point fingers to other people. What if we ourselves become the change that we want to see? Right? So, yun yun. So, how do we start with that? What are the core values of Project Pilipinas? So, yung I like, so yung core values is I like, I means you, or I, L means leadership. So, kanina, na-discuss na rin naman yung Jansen in leadership. So, you can't lead others if you can't lead yourself. So, usually, in Project Pilipinas, it's lead by example. So, we might know a lot of quotes, a lot of theories about leadership, pero at the end of the day, it's not about leading other people. It's always about leading yourself. Okay? So next is I, integrity. What do you mean by integrity? Sure. Doing what is right, even when no one is good. Yeah, doing what is right, even when no one is complete. So, integrity, for example, pag tatawid ka, yung papuntang Greenbelt, pag galing ng Glorieta, may ano dun may stoplight. Tapos, may kita nyo na kahit red yung stoplight, diba? Kahit red yung stoplight, madaming tumatawid pa rin. Diba? Meron doon no parking, may nagpa-park pa rin. Meron no U-turn, may nag-U-turn pa rin. So, for the mere fact na simpleng laws lang natin is hindi natin masunod, paano pa kayo bigger things? Alright? Pero, bakit gano'n yung mga Pilipino pag nasa ibang tapos susunod naman? Right? So, next naman is case, kindness, is operating out of love. Okay? Hindi siya in terms of ego, in terms of out of faith. So, the next time you do something, you would simply ask yourself, why are you doing this? For what sake? Is it for the benefit of everyone, or for your self-satisfaction, or your ego, pero later on you discuss. And then next is E, which is empowerment. When you say empowerment, is that you apply what you learn. Kasi it's different kapag knowing the path dun sa doing the path. Okay? So, pwede mo sabihin na, oh, alam ka rin na-discuss yan, oh, alam ka rin leadership, alam ka rin integrity, alam ka rin kindness. Pero yung empowerment, includes putting it into action. Okay? And at the same time, you share to other people. By simply what? You can share through seminars, you can share it by showing them how it's done. Pero most of the time, yun nga, empowerment is just doing it for people to see. So yun.
It is a useless life that is not consecrated to a great idea. It's like a stone wasted in the field without being part of the edifice. So, my question ako sa mga karamihan na tao. So, what do you live for? Parang, ano yung ginagawa? Every time you wake up, what do you do? What's your purpose? Why are you here? Natanong niyo naman sa sarili. Pag isipin sa umaga, ano nang gagawin? Every day is it a routine? Is there something deeper than this? More to life? So, hindi ka na matatagalin. Ibabatangay ko na siya. For me kasi, an idol, kung meron mo kay idol, di ba ang list mo ni Martin? Idea. An idol should be an ideal state of being, not just being put on a pedestal. So here in Project Pilipinas, we're the type of people that if we have a leader, we don't just, follow blindly or yung aasa na lang tayo na, sige, siya nung yung president, siya yung vice president. So an idol should be an ideal state of being. Ibig sabihin, kung idol mo siya, we like him. Right? What if lahat tayo is ganun accountable? So lahat tayo, kunyari, sige sa idol, without being part of the edifice. Right? What if meron kang leadership, meron kang integrity? Kasi mahirap lang yung leader lang ng meron, kasi magdating sa followers wala. Hindi wala rin. Right? So what if naman yung mga followers is meron, tapos yung leaders medyo nabilis at least lahat tayo makakabalik. So, hindi ka na matatagalin. I'd like you to welcome Sir Yuri, the founder of Project. So, thank you very much sa mga students ko. Nagaling naman kaya. Nag-start Project way back. We just started as a small group and then started sharing ideas. Eventually, people like the idea and then pushing them away. And hindi talaga namin gumawa ng ganyan tonight, today. It's just because na, siguro end of the year na. And might as well thank you sa mga naklogan na big things. Ready, Ryan? So this is a upgraded version of the Git. If you've already heard the Git, it's the search and save the Git na button yung platform. Dati hindi ko siya pinopost online kasi masyado sensitive yung mga topics. Then eventually, some of my students started asking me if I post it online. I posted it in February 2012. In just 2 weeks, naka-accumulate ko siya ng 15,000 hits sa online. Hindi naman sa YouTube yun. Ito probably after nito, i-upload ko na sa YouTube. So, pag binuman kami na sa inyo, alright? So, di-discuss natin today is about the myth. Kung wala pa kayo idea, diba? I mean, if you want more information about what is Project Pilipinas, you could search in YouTube. Okay, alam niyo yung YouTube? Okay, so you just search YouTube. And type niyo, what is Project P? And next, what are the core values? Medyo mahaba kasi pag di-discuss dito, baka tayo tayo. So, gumawa na ako ng video. Ginawa ko siya 2011. In-edit namin for 1 year kasi nawala yung artist. Okay, ginawa pa namin sa mismong moneta. Meron pala nag-video sa labas tapos may mga tumitingin na mga secure meron like yung mga gawalan. Lalo na pag-public, mga playlist ng mga tourist spot. Okay, before tayo mag-start, konting disclaimer lang. Strict tong patnubay ng magulang. So kung wala kayong magulang, siguro consenting adults naman kayo. Okay, kasi mga narinig nila ngayon, diba? Probably mga iba mamaya masakit ulo, diba? O yung hindi makapaniwala, diba? Or yung tipong, narinig ko na lahat, tapos bigla magugulat ka. Diba? Wala pa po kayo marinig ng itong klase ng seminar or talk sa kahit anong lupalit ng mundo. Ilang years ko po siya na-experience, thousands of books, pages, articles, blogs, videos, opinions ko. Combine all these ideas into one na para i-simplify at ma-share sa mga fellow Filipinos. Dahil napasin ko na the only way magbabago Pilipinas is baguhin presidente. Hindi, the only way magbabago ba sa atin pag tayo mismo nagbago. The only way magbabago ka
if masisira lahat ng beliefs mo, na lahat na naibig sa mind mo, and then eventually, maayos mo siya on your own. Okay? Hindi siya pwede maayos kung meron ka existing beliefs. So, okay? I advise na lahat ng di-discuss natin today, take it with a grain of salt. Diba? Huwag niya masyadong seryosohin. Kasi yung mga, hindi ko kanina naman ito, yung mga, meron din mga 2 months, 3 months, di makakatulog. Okay, di makakain maayos. Diba? Iba, naglalakad ng tulala. Hindi makakauwi sa bahay na gano'n. Eh, hindi namin pinag-uusapan, hindi na, basta, malalamay na lang. Okay? So, make sure na pag nakinig kayo, just parang lang ng movie. Okay, pag nalang kayo ng movie, di ba mayroong beginning, may ending, saka mayroong middle. Eh, pala niya yung Hunger Games, maganda. Alright? Sana may part 3. Okay. So, yung di-discuss ko nga today, parang movie. So, sa movie, siyempre, treat mo lang siya para entertainment. Okay? Para sa iyo kung i-apply mo siya o papaniwala mo, hindi. Hindi po ako mag-i-impose ng mga belief sa inyo. Isa sa mga sinasabi ko sa mga estudyante ko is, number 1, do not believe any word I say. Huwag yung papaniwala kahit sa sabihin ko. Gusto ko i-question nyo, i-debate nyo, i-challenge yung mga ideas. Because that is the only way that you could grow. Hindi ka mag-grow kapag lagi ka na sumusunod sinasabi ng speaker o ng isang magaling salita o mag-explain with the teacher, di ba? Kaya, di ba, naalala ko nung lumalaki ako, nagtataka, bakit? After ng college, marami yung mga friends, hindi sila ganun ka-skills sa work. I mean, they've memorized all the books, they've read all the things that they would read in college, but still pagdating sa real world, wala silang proper skills because, amen, alright? So, our mind is like a parachute, they don't verse 20 of it. Do you believe that? Okay. So, tonight, sa akin siguro nagabi lang. Okay, so, ang mind natin parang parachute. Nag-forward lang talaga yung pag-prepare. Isa sa mga videos ko kasi dati every week meron kami ganito, kaso naging busy ako. So sabi ko, gawin natin, i-record natin siya para i-upload natin online. Para lahat ng tao sa buong mundo, maparang nila. Then eventually, matutunan nila. Bago tayo mag-start, I must address na sana, okay, leave all your worries outside. If meron kayong mga existing beliefs, meron kayong mga bagay na inisip-isip, meron kayong mga bagay na alam mo yan, gumugulo sa isipan nyo. Halimbawa, nakalimutan mo pala ipatak yung kwarto mo, mga ganun. Diba? Or yung palansya pala, nakasaksak. Umuwi ka na pag-reply siya ng okay? I suggest na just leave all your worries outside muna. And for the next 4 to 5 hours, diba, just sit back and relax. And listen close to that sabihin. Kasi this is a very life-changing event. Okay? So, dumating ako sa point ng buhay ko, I mean, hindi ko kayo din na tinatanong yung sarili nyo. Ito. Diba? What is the meaning of life? Siyempre, hindi na ba yun? Okay? Naalala ko nung nagtatanong ako doon sa Catholic na school, nung high school. Pag nagtatanong ko ito, sinasabi, ba't madami yung tanong? Okay, eh siyempre, pag bata ka dahil mo tanong, yung mga matatanda, wala silang proper social skills. Totoo. Dahil hindi nila alam na when you're talking to children, dapat hindi siya yung the way na makikipag-usap sa matatanda. And because of ignorance, they don't know that. So, dumating ako sa point na lahat ito inisip, so walang makasagot sa akin. Diba? Tinatanong mo sa priest, tinatanong mo sa mom mo, tinatanong mo sa dad ko. Nalala ko sa dad ko nun, pag tinatanong mo siya, tahimik lang. Sabi, talagang tumabi ko. So, wala talaga nakakalaman ng meaning ng life. Diba? Each and every person mo talaga sa kanila, they all have different definitions about this topic. Medyo malalim, no? So, yung mga questions din na, why are we here? Ilagay ba tayo dito aliens? Sabi ko sa ancient aliens. Diba? Why are we here? Yung mga ganang questions. Kung katulad ng mga nagsalita kanina, if you have any questions in mind na gumugulo sa mind nyo, eventually, dahan siya masasagot today. And you will walk out of this room,
na feeling refreshed, diba? You'll feel more zest sa life nyo, magkakaroon kayo more motivation para gawin natin yung buhay. Okay? So, this is the myth. Actually, accidental lang to na may director eh. Sorry, direct. Sunod-sunod ka na tayo 3D na yung umiikot. Yung parang sa racing track na basketball. So, accidental yung topic na to. Naalala ko kasi yung nakita ko ni Borgie, meron akong dalawang whiteboard kasi yung sulat ko, alam bang mga ways para mag-uwi ko yung Pinas, diba? Alam na ako kandidato ba ako ng presidente, alam ko boto sa akin. Diba? Magiging 2 weeks as candidate ako, sabihin. Diba? Sino ba to? Diba? So, napansin ko na hindi ko pala pwedeng mabago yung ibang tao. Then the only way mo mabago ko yun is through proper education sa sarili ko and sharing that education. Nagets nyo? Kasi kahit sino yung po nyo dyan, kung hindi properly educated lahat, kaya kasi Rizal na ang ginawa niya, el filibusterismo, yung nitro, kinakalan niya para yung mga tao educate. Diba? I mean, that's the only way. Mamaya malalaman yung bakit. Kasi pag i-educate niyo properly yung mga tao, of course, kahit hindi mo sabihin na gumawa ka ng tama ang educate mo, automatic na sa kanila yun. Diba? So, ito na means, accidental na title yan. One time, gumagawa ko presentation mo. Dati nga yung pa, 10-15 minutes lang na presentation eh. And then, eventually, yung friend ko, sinuggest niya, ito title ko, sabi niya, sige, sabi ko, adapt na ngayon. Kasi nagpagwento ko kami nun, regarding sa relationships. Sabi niya, bakit pa tayo nakakaramdam ng inis, jealousy, or bakit tayo nakakaramdam ng parang feeling rejection? Wow. So, whenever pinag-iisip-isipan namin, di ba yung mga tipong table talk sa mga kaibigan, siguro dahil may nititulog, hindi naman natin may mga ba? Anyway, tatandaan na video namin, idea. So, ba siya natin? So, what we did, it's a guide for modern day transformation. Okay? But that's kasi if you're going to read books or attend seminars or go to church, most of the time, ang ginagawa is they, or even if you go to school, go to work, they keep on feeding information after information. So madalas napupuno ka na information na hindi mo nagagamit. Diba? Like yung simple na pagka masyado makain na maraming kanin, kasi nataba ka. Ilan ang gumagawa. Diba? Or yung tipo mo ka masyado makain na maraming chocolate, kasi magkaka-diabetes ka. Ilan ang gumagawa. Dahil hindi nila talaga properly na-digest yung information. So, Internet is isang part na to sa 3 parts na classes na kinakontak namin sa Project B. It's a prelude to liberation. It's a way of parang if you want to feel always happy, always confident, diba? Yung hindi na nadi-depress. Kaya sa liberation. Okay? So, if you want more information about the myth, meron akong blog. You could go to this link, theregion.blogspot.com/2202. Okay? Pero, yung mga hindi ko na post doon, di-discuss ko dito. Kaya yung mga hindi ko na di-discuss dito, hindi ko pwede post doon. Baka mas-CB-CB kasi okay. Alam yun, so binabalansi ko lang. And we have a Facebook group, yung facebook.com/Project Pilipinas, or you could go directly to projectpilipinas.org. Okay? So that's it. So, lumaki tayo lahat, correct? Na hindi tayo binigyan ng instruction manual. Maski parents natin. Although pinagsabi sa kanila, itong instruction manual yan, or this book, or this instruction. Diba? And they never question it. So, tonight, today, yung i-discuss natin about the myth is a formal instruction manual na gagawin on your own. Gagawa ng sariling instruction manual para ikaw mismo ma-mold mo yung life mo so the way you want it. Is that clear? Alright. Okay. Ano ba yung mga topics sa the myth? Yung first topic, chapter 1. World is sleep. Dito sa topic na to, I'll be discussing bakit mga tao dito sa mundo is
tutulog. Everybody is asleep. And they never ever wake up. Almost 99.9% ng mga tao. Ilan ang population on Earth? 60, dami pinapatay sa Afghanistan saka sa Africa. Hindi na lang pinapalabas. So, siguro mga estimate mga 3 to 4 billion. Ayan. And most of them are asleep. Hindi nila alam kung bakit sila dito. We'll be discussing that chapter 1. In chapter 2, it's a parang wake-up call na gumising ng mga tao from being asleep. Chapter 3, we will be discussing kung ano ba ang tumatakbo sa isip ng mga tao ngayon. Paano ba namumul yung beliefs mo? Paano ba nagiging ikaw? Paano ba nagiging ganyan? Okay? Next, on chapter 4, ano nagiging effect naman itong mga programs na nasa mind mo na nailagay dyan? Nagiging effect in society, sa environment, sa family, sa self mo, sa children mo, sa lahat. And of course, the last chapter, chapter 5, we'll be discussing what now. So after knowing all of this, ano gagawin natin? Diba? So what? Parang ganun. Right? So let's proceed. Chapter 1, we have 3 topics. World asleep. First topic is the zombie. Zombie, ibig sabihin yan kasi ngayon mga tao, zombie. Walking Dead. Lahat kayo Walking Dead. Tuwing kailan mo lumalabas yun? Tuesday, Monday, Monday. So yung tina-download. Next, in red pill, blue pill, kapapiliin ko kayo kung ano ba gusto nyo inumin. Red or blue. Bago tayo mag-start. And then, of course, next, the social conditioning. Na paano ka nakakondition to act that way? Paano ka nakakondition to inis? Paano ka nakakondition bumili ng mga bagay na gusto mo? Mga ganun ba? Okay? So those already say, I'm ready. Alright. Before we begin, let me share this story. Merong story ng, chicken and eagle. Galing ito kay Maricar, tapos pinati-face ko. Okay ba? Kasi baka reaction. Akin yun. So yan. The story of chicken and eagle. So there was a story, a man found an eagle's egg and put it in a nest of a barnyard hen. The eaglet hatched with a brood of chicks and grew up with them. Paano yung black swan? Black swan. Yung ugly duckling, yung story na gano'n. So anyway, yung chicken niya ay yung eagle na halo dun sa eggs niya. Eventually, years passed and the eagle grew very old. One day, he saw a magnificent bird above him in the cloudless sky. It glided in graceful majesty among the powerful wind currents, with scarcely a beat of its strong golden wings. The old eagle looked up in awe. Who's that? He asked. That's the eagle, the king of birds, said his neighbor. He belonged to the sky. We belong to the earth. We're chickens. So the eagle lived and died the chickens, or that's what he thought he was. Kawawa, no? Sad story. Yung eagle na yung chicken, nagtataka siya ba't ang laki ng wings ko? Kaya bakit matatangkad ako sa mga chickens? Right? So ito yung story ng eagle and chicken. Most people, ganun sila. Ganun sila dito na pinanganak tayo lahat eagle, then eventually nahalo tayo sa mga chicken. Sa mga losers, sa mga negative people, sa mga taong hindi na ginagawa nila sa buhay. Diba? Dito sa Project P, nagiging positive inspiration tayo sa bawat tao. Just like a magnet. Alam niyo magnet pag nagdikit kayo ng doon, like let's say a needle, when you stuck a needle sa magnet, nagiging magnetize yung needle, correct? So tayo, gumagawa tayo ng closure ng ganito, para pag yung mga tao lumapit sa atin, diba? Sila rin na-uplift. Diba? Hindi yung tipong dumikit ka sa tao kung negative sinasabi, diba? Sira na araw mo, nakikita mo na siya. Alright? So, lahat kayo gigisingin natin kung meron man chicken sa inyo. Diba? Sana, diba? Mag-experience sa chicken farm. Magigigil ka. So, most people are asleep. They live their life asleep. They go to school asleep. They work asleep. They get married asleep. They have family and children asleep. And they die asleep without ever waking up. Probably may iba sa inyo habang narinig ito. Ano yung sabihin asleep?
Gising naman ako. Makakatulog ko. Hindi, tumigil pala ako. Si Paulo hindi nakakatulog, ilang araw na. Bilog ng bilog. Sabi ko, matulog din. Okay. Joke lang ito. Kasi nakita ko kayo na medyo parang parang so anyway, ano ba ibig sabihin dito? Most ka ng mga tao, di ba? Nabuhay sila, eventually, although awake sila, na-trained na sila after nila matuto. Paano ba tayo natutuloy sa mundo? Di ba pag ipinanganak ka, eventually, wala ka alam masyado sa mundo. So you have to go to school, you have to learn from your parents what's right, what's wrong, you have to know how to speak, you have to learn math, science, and eventually go to work. Nagigits nyo? Di naman ka na doon, you also get negative programming and biases to society, to friends, family. Nagigits nyo? That is sinasabi ng asleep. Doon na yung malalaman mo na you're really awake is yung tinatawag namin acid test. Ano mo acid test na to? Can you really sleep at night? Diba? Meron bang konting irritation dyan? Meron bang mild dislike? Meron ka bang kinakagalitan o kinamahigisan ng tao? Meron bang hindi ma-forgive? If you have all those kind of feelings na nararamdaman sa loob mo, na hindi mo ma-let go yung mga negativity na yun, that means you're asleep. Because this world na kailangan ng titigaan is meant to be, di ba, prosperous, happy, and loving. Pero eventually, most people na, they're asleep. Namamatay ko silang asleep, di ba? Meron mga ganun kaya sayang. Okay? Sino nagkakaroon ng Assassin's Creed? Hindi pa rin natapos yung isang paborito ko lang po. Sabi ng diba, nothing is true. Everything is permitted. Naalim naman. Naalim. So, zombie. We're topic for zombies. Sino pa buhay dito? Ito na lang. Ito, yung tumasik ko di ba ang galing? Di ba may samurai? Dapat lahat sila mag-samurai na lang, hindi nagkatawag, hindi sila maghanap ng samurai na. Ito, pinaka-nakakapagod ginagawa niya kasi pag binarin niya, kukulit niya ulit. Kasi wala nang araw. Okay? Buhay pa ba to? Buhay pa lang. Hindi naman yung request natin. Ginamit ko lang na. By the way, I would like to thank lahat ng tao na dito who make this possible. Lahat ng Tinatawag sila nila tayo. So, lahat ng mga tao na dito sa mundo, most people walk through life in the olden days. Na-experience nila ba yung naglalakad ka, papunta sa work or papunta somewhere, eventually nagulat ka, uy, dito na pala ako. Experience na yun, under hypnosis ka nun, sa loob ng hypnosis. Madalas ka rin tinawag, pag in-routine na yung dinadaanan mo, magugulat ka na, dito na pala ako. Diba? Madalas gano'n yung mga tao na they're under hypnosis or naka-trance-like state sila or parang yung zombie sa buong buhay nila. Okay. Most na lahat ng tao, sabihin na nakilala niya wala dito sa room. Gano'n lahat sila. Eventually, after nito lahat kayo magigising, malalaman yung parang talaga nga mo dito sa mundo. Okay. Kasi dati sabi nga ni Lili, di ba? Ay, nag-aaral. Hindi ko sinasabi mo sa mag-aaral yan, pero may talaga sa traffic na yun. Okay. So, what I'm saying is that most people walk through life in a walking days. Hindi nila alam bakit sila nandito. Alam mo ba nandito ka? No, nagkakasya na. Okay. Sabi ni Jim Rohn, ignorance is not bliss. Ignorance is poverty. Ignorance is devastation. Ignorance is tragedy. And ignorance is illness. It all stems from ignorance. Maraming tao ignorant sa maraming bagay. Minsan, kainis ka lang. Pero what? Well, kalma lang, kalma. Diba? Ito, may presidente mo, ignorant sa mga nangyayari sa paligid. Diba? O kaya, yung kapitbahay mo, ignorant sa health niya. Kita nagkakasakit, di pa rin pagbuhin yung kinakain niya. Diba? O kaya, may mga kaibigan ka na nakakita mo, lumolobo na. Ignorant pa rin na bawasan pagkain mag-exercise.
Diba? Hindi ko kayo pinapatamaan. Tumadaan tayo lahat sa ganun. Pero if conscious ka, diba? At least conscious ka. Yung mga iba hindi. Ginagamit nila pang drive dyan nila. Diba? Makikita ko safety driver dati. Pero dati nung, nalala ko, may mga safety driver ako nasasakyan. Okay? So yung ignorance na yan, diba? Maraming tao na ano, di ba may kasabihan nga na, ano yun, yung pag hindi mo alam, ay minsan yung hindi mo alam nakakasama sa'yo. Ignorance doesn't excuse you. Yun, isa, PIR. Di ba maya yun? So pag hindi mo alam yung mga bagay-bagay, mas maraming tayo kumapahama ka. Like, halimbawa, hindi ka marunong gumawa ng pera, so mag-iiran ka. Hindi ka marunong mag-aaral, so babaksak ka. Diba? Eh, wala nga tayong binigay na instruction manual. So, most of the time, mga tao nagiging lang talaga habang lumalaki. So, most ng typical person, ganito yung tsura niya. Mostly, yung mga narinig yung mga programs sa mga iba't ibang advertisements, ina-adapin na lang eventually. Diba? So, nung high school ako, gusto ko mag-rockstar kasi yung isang mo rockstar siya, hindi naman siya rockstar. Feeling rockstar na kami, nilagay ng mga posters, ano yun, tapos bibili ka ng mga cassette tapes noon. Tapos papakinggan mo everyday, tapos i-rewind mo. Wala pa ka repeat sa tapos nagkaroon na ng CD, may repeat. Sarap ng feeling yun, di ba? Right. So, ito. Alam niyo ba yung story ni Alice in Wonderland? Sinong familiar kay Alice in Wonderland? Mostly, lahat tayo dito dahil dumaan tayo sa pagbabasa nito. Sabi dito ni, but I don't want to go among mad people, said Alice. Because of the example. Oh, you can help that, said the cat. We're all mad here. I'm mad. You're mad. How do you know I'm mad? Asked Alice. You must be, said the cat. Or you wouldn't have come. Nalang din tayo. Diba? Wala pong aksidente bakit kaya nakapunta dito, bakit kaya nakaupo, bakit nabasa niyo yung post sa Facebook o bakit kayo na-invite na dito. Dahil deep inside you, hinahanap yung kasagutan sa mga buhay-buhay niyo. Diba? May mga questions minsan na hindi nyo rin malaman. And minsan, kinakalimutan mo na lang. Diba? Sabi nga ni John Lennon, sa kanta niya na, life is what happens to us when we're busy doing something else. Yeah, another quote of ignorance from Martin Luther King. Nothing in all the world is more dangerous than sincere ignorance and consensus stupidity. Parang yung dati, may ikaw kagayahin nakikita sa Jackass. Ngayon, ano na yung Vines na 7 seconds na. So you're a victim of your own mind, pare-pare lang tayo. And the general population doesn't know what's happening. It doesn't even know that it doesn't know. Naniniwala ba kayo? They don't even know that they don't know. Parang ano lang, look, no? Uy, pamilya ko ganitong picture. Ilang beses ko nakita from 1999. At least every year, kung gusto nyo ma-refresh na damit, panoorin ito. Ako pinapalad ko tayo na January. Kasabay ng iba pang videos regarding Kawigili. Alam niyo yung movie na yun, di ba? The Matrix. Sino hindi pa nakapanood? Taas kamay. Oo, napanood. Hindi pa napanood. May samating nga na ay, hindi nga panood dito ko, Kick-Ass that Torrents. Ay, wala na yata rin. Meron pa. Okay lang ka, .ph. So, download mo, panoorin mo siya. Diba? So, yung movie na Matrix, yung 1999, napanood ko siya. Okay? Sa sinihan. Kasama ng ex ko, na boyfriend na nung minsan ko. Sakit, no? Yun. Medyo. Okay, edit ko na yung sabihin. Alright, tapos sabi mo ba ito? Kakaiba ito parang action film na philosophical. Nakikita niyo yun? Wow, may something siguro dito. Eventually, after nakalimutan ko na. Pero alam yun, every time na meron ka mga moments na mag-isa, nakakaisip ko. May something doon na, may something. So, yung research ako noon, ito palang Matrix is inspired by a philosopher and researcher si Jordan Maxwell. Lahat na narinig ng mga na kinuha ng Wachowski brothers, di ba? Galing sa kanya.
meron para silang message na talagang ginawa, kinloud lang nila, hinahin lang nila sa action film. Dahil hindi mo pwede ilagay sabihin yun sa, di ba, sa mundo. Diba? Like, for example, yung movie ni Piolo, yung On the Job, nagkaroon niya na ba yun? Diba, pero pinapadala nila sa movies yung mga messages nila para yung mga tao, kahit pa paano, diba, yung mga awaken o yung mga kahit paano conscious, mag-gets na yung message. Okay? So, red pill or blue pill. Dun sa scene ni, ni Neo sa Morpheus, nalala niya yun, pinapili siya ng red pill or blue pill. So, before I proceed, di ba, papakita ko sa inyo yan, kung hindi nyo na nalala. So, hindi nyo pa naalala, papaalala ko sa inyo.